Magandang umaga po. Magandang umaga, ano? Hapon na pala hapon. Alauna. So, ito naman tayo. Ito po si Dr. Toto Bunyog, Kausing. At ako po ay dito. Importante lamang sasabihin ko nito. Karugtong ito para maipaliwanag na hindi po tungkol dun sa aking pag-appear sa Kongreso sa Quad Committee. At siyempre, nababasa ko doon eh. Maraming nagbabasa kay Kubo heresy daw. Pero ang aking ibablog dito, ipaliwanag ko na hindi ko mo heresy ay hindi na totoo. So, ina-address ko ito kay Mayor Jaime Jing Vinson Capil ng Porac, Pampanga. Ngayon, ito naman ng aking vlog na ito ay ginawa ko sa totoo lang bilang sagot sa vlog naman, sa comment naman sa vlog ni Chris Ulo tungkol sa akin. So, ngayon, kung ano man ang kanyang comment, ito'y sagot. Pero ganun pa man, nagpapasalamat ako kay Mr. Chris Ulo at ako'y nabigyan ng pansin niya sa kanyang mga vlog at tuloy, mas makikilala ako ng kanyang mga tinatawag na mga kanyang subscribers. Ang dami naman subscribers niya, halos 300,000. So at least, ito naman importante, malalaman ng mamamayan kung ano ba talaga ang totoong diwa at katotohanan sa likod ng lahat nito. Napapansin ko lang po si Mr. Chris Olo, sa kanyang inusisa ko ang kanyang mga vlogs niya po, ay wala man lamang siyang vlog patungkol sa Pogo. No? So anyway, bago ang lahat, no, nais ko lang sabihin sa inyo na ito pong ating programa sa totoo lang, sa katotohanan tayo lahat. Kaya pinaglaban natin katotohanan. So minsan po ang katotohanan ay napipigilan ng tinatawag na mga mapagkunwari na mga lakas na hindi natin kaya. Okay? Kagaya nito kay Jing Capel, ang lakas-lakas lang ng loob niya maghamon sa akin na kung mapatunayan ko yung kanyang mga kotse na binabanggit namin na galing sa aming informante, kung mapatunayan ko, makapagbigay ko ng ebidensya, ay ibibigay niya sa amin. Yung kondo, lahat na ibibigay niya. Okay? So ngayon, bakit ka maghamon ganyan? Unang tanong ko, yan ba ay palatandaan na siya ay nagsasabi na totoo na wala? Kabaliktaran, hindi po. Kasi ang normal na biglang reaksyon, pinag-usapan natin biglang reaksyon ng tao na nagsasabi ng totoo na wala siya ay pasensya ka na, attorney. Wala po ako niyan. Hindi po totoo yan. Ganun lang. Kung magiging overacting ka pa, sasabihin mo, kung may papatunayan ka, sa'yo na lang yan. Yung mga sagot na ganun po yun ay mga overacting. Yan pong indikasyon na totoo ang sinasabi namin na meron siyang kondo, siya may-ari ng kondo, siya may-ari ng mga sasakyan, ng mga sports cars, at saka yung mga luxury car na Toyota Land Cruiser na bulletproof. So, yan po ang palatandaan yan. Kasi ang simpleng ordinaryong tao, ulitin ko lang, na inosente, ay hindi mag-isip na kung ano pa man. Simpleng salita, hindi po akin yan. Gano'n lang. Pero pag magalit ka, patunayan mo. Ay, iba yun. Ibig sabihin, may tinatago po kayo. At isa pa, dapat tandaan po ni Jing Capil at ng lahat ng mayor, pati mga congressmen na nandoon sa Quad Committee at iba pa rin mga congressmen na sa labas ng Quad Committee at pati mga senador, pati mga magnanakaw dyan sa DPWH, sa DSWD, sa lahat ng opisina ng mamamayan, sa PhilHealth, pati sa DOF o Department of Finance, sa NEDA na nagsasabi na 64 pesos lang daw kailangan ng Pilipino para makakain ng 3 beses isang araw. Pakinggan nyo ito. Una, nais kong idiin na ang batas sa ating paglilingkod sa bayan ay public office is public trust. Public office is a public trust. Nakasaad yan mismo po. Saan? Sa ating pinakamataas na batas, ang konstitusyon. So, anong nakasaad sa section 1 niya ng Article 11? Na sinasabi ron na ang public office, kung makapag-opisina ka bilang mayor o kung ano, basta sa publiko ka,
ay isipin mo lagi na may public trust ang inaalagaan mo. Ano ba yung public trust sa Tagalog? Tagalogin natin. Tiwala. Tiwala ng publiko. So ngayon, kung may tiwala ka sa publiko, kaya ka hinalal kasi pinagkatiwalaan ka. Okay. So ngayon, sapat ba yan na ang tiwala sa iyo ay hanggang eleksyon lamang? Or hanggang sa pagtalaga lamang sa iyo? Ang sagot, ang tiwala po ay kailangan permanente nandyan yan. At kung makagawa ka ng kasalanan, Mayor, ay winasak mo ang tiwala na ibinigay sa iyo ng mga botante. Kung baga kung sa English, tinawag yan ay it is a continuing qualification. Actually, yun lang yung tiwala. Pag tinanggal ng lahat yan, tiwala ng publiko, hindi tiwala ni BBM, hindi tiwala ni Bong Pineda, hindi tiwala ni Bibi Pineda, hindi tiwala ni Lito Lapid, hindi tiwala ni Gloria Macapagal-Arroyo, at hindi tiwala ni Dennis Pineda na anak ni Bong Pineda, na siyang anak din ng Vice Governor na si Lilia Pinad. Tandaan mo, kaninong tiwala ba ang dapat mong titingnan? Tiwala po ng tao na bumuto sa iyo diyan sa Porac, Pampanga. So ngayon, ano ang pamamaraan para hindi mo malabag ang kanilang tiwala? Sa pamamagitan po ng hindi pagnakaw. Sa pamamagitan po ng pagbibigay mo ng pinakamagaling mo na serbisyo. Sa pamamagitan po ng pagbibigay mo sa kanilang puso. Sa pamamagitan ng pagpakita mo na sa kanila, sa mga mamamayan na bumuto sa iyo, na sila ay mahalaga sa iyo. So ngayon, matanong kita, may sitwasyon po na may nagpatayong pugo dyan sa iyo. Binabanggit mo, ikaw, ito pala nakitaan na kita na sinungaling ka eh. Sinasabi mo na hindi ka dapat sisihin kung ano man nangyari sa pugo. Kasi naging mayor ka lamang noong May 2019. At nang pumalit ka kay sa dating mayor, ay actually sabihin mo, hindi ka dapat sisihin. Yan ang sinasabi mo. 2019, naging nahalal ka 2022, yan sinasabi mo, sino pa dapat ang sisihin kung may nasira dyan sa pugo? Dahil sa pugo na nangyari dyan, nawala ng tiwala ang tao sa pugo, sa gobyerno nasyonal. At kung mawalan sila ng tiwala sa gobyerno nasyonal, sino may dahilan? O alamin ngayon, ikaw, kasi ikaw ang tagabantay ng bayan. Sa pagbabantay mo sa bayan, bilang isang mayor o ama ng bayan, dapat pinagkatiwalaan ka na harangan mo ang lahat ng mga tao na nagnanakaw sa pera ng kaban ng Porac. Ha? So kaya ngayon dapat Mr. Kapil, huwag mong isisi sa ibang tao ang iyong pagkakamali. Tandaan mo yan. Dapat ang ginagawa mo ay alagaan mo. Hindi mo sasabihin na hindi mo pwede maging dahilan. Sinabi nga ni Congresswoman Luistro, natandaan mo ba, alam mo ba, Mayor Kapil, ang ibig sabihin ng tinatawag na, ang tinatawag na command responsibility o respondeat superior? Sabi mo, alam mo, tapos pagbibigyan mo kahulugan, sabi mo, inaasa ko lang kasi sa mga tao ko yan, ang daming trabaho ng mayor. O sinupla katuloy ni Mayor, ni Congressman Richard Gomez, na daw siya ay mayor, ay nakaya naman niya trabaho. Ikaw, dinadahilan mo na marami kang trabaho. Ano ba trabaho mo? Yung pagpupunta, kakain sa Royal Thai Court na sa loob ng Pugo. Tapos kasama mo lagi dyan yung mga opisyal ng Pugo, si Cassandra Leong. Tapos nakipag-meeting ka pa kay Alice Go. Oh, nakasama pa ba niya sa loob? Pinapuntahan mo, kumakain ka sa bahay ni Perto Cruz diyan. Oh. Tapos kumakain ka lagi diyan sa Thai Royal Court. Kasama mo si Ray Lapid na kapatid ni Lito Lapid. So ano yan ang gusto mo palabasin, Mayor? Ha? Na ikaw ay busy. Busy. Di huwag ka na mag-mayor kung busy, kung hindi mo kaya gagawin. Ang katotohanan dyan, ikaw bubulsa ng lahat. Kinakatwiran mo lang, ginagamit, sinasangkalan mo lang, sabihin mo na busy ka. Ang katotohanan dyan ay binulsa mo ang lahat ng buwis na dapat ibabayad ng Pugo. Biro mo, inamin mo sa Senado mismo na ang tinanggap nyo na bayad sa real property tax o
yung tinatawag na amilyar, kung tawagin sa Espanyol o tawagin sa mga atin, mga kasabihan, ay 10,000 lamang ang sinisingil mo na 43 hanggang 46 na gusali ang pinatayo na malalaki tapos 10,000 lang babayaran ng real property tax. Gusto mo ba mapapaniwala kami na nagkamali ka at hindi mo na ibulsa yun? Ay, tandaan mo, Mayor, sa ilalim ng Article 3 ng Civil Code of the Philippines, nagsasabi na ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Kaya ipinapalagay sa batas na binulsa mo ang lahat ng mga kita ng bayan na hindi na ilagay sa kaban ng bayan. Kanino na punta? Di sa boss. Sino bang boss? Hindi ikaw. Tapos sabihin mo, ibinabaliktad mo ang tao. Sige, pag mapatunayan nyo, sa inyo lang yan. Mali ka, Mayor. Kapag ikaw ay Mayor, ikaw ay may obligasyon na magpatunay na hindi sa iyo yun. Wala po sa aming mga mamamayan ang magpapatunay na sa iyo yun, na ninakaw mo yun. Ang lahat po na politiko, kasama ng mga congressman dyan sa Quad Committee, kasama si Congressman Jervil Jinky Luistro na asawa ni Mayor Noel Luistro sa Mabini, Batangas, na siya pa ang nagpapasimuno ng tinatawag na nepotismo o nepotism. Kasi siya yung administrative officer ng kanyang mister ng mayor siya sa Mabini, Pangasinan. Diba? Dapat hindi ka nag-acto as administrative officer, Attorney Luistro. Alam mo yan. Although hindi mo matawag na talagang totoong nepotismo kung ayon sa definition of kahulugan ng batas, pero yan ay sa substantial meaning na nepotismo. Kasi ikaw, mayor, ang mayor nyo sa Mabini, ang asawa mo, si Noel Luistro, ikaw naman administrative officer. Ano ibig sabihin niya? Yung gagawin na korupsyon ng mister mo ay itatago mo? May conflict of interest na kayo dyan. Kung hindi man nepotismo, may conflict of interest. Kaya I am now thinking of filing an administrative case of disbarment laban sa iyo, Mrs. Luistro. I will call you Mrs. Luistro. Kaya pala binabakuran nyo si Leo Isiwan. Pakiwari ko lang na dinipinsan nyo si Mayor Kapil kasi mayor palang husband mo. Tapos sasabihin mo, Herse, alam mo yan, abogado ka, may tinatawag na independent relevant statement. Dapat alam mo yan. Nung sinabi ko, nanggaling sa informante ko yon. Ibig sabihin nun, automatic, logical, na nakikita mo na personal kong nakakausap ang informante ko. Pag personal kong nakakausap, ibig sabihin, hindi ako hearsay sa kung anong sinabi ng aking informante. Para, yan tawag po nan sa Rules of Evidence na IRR, Independent Relevant Statement. The only way for us to know kung totoo yan ang sinabi sa akin ng informante is, ipatawag natin ang informante ko. Sasabihin ko sa kanya, kung papayag ka, lumabas ka. Pero kung hindi siya papayag, di wala akong magagawa. Ganun lamang po. Ang problema dito sa mga grandstanding na congressmen at congresswoman natin, pumapalakpak ang publiko sila. Ang galing ni Jervil Luistro. Binanatan niya si Harry Roque. Kahit sinong abogado, ang problema sa iyo, abogado ka nga, pero may kudigo ka naman. Nakatingin ka sa mga binubuksan mo sa cellphone mo. Subukan natin magdebate kayo ni Harry Roque na walang tinitingnan. Wala kayong binibitbit na notes. Hindi ko kinakampihan si Harry Roque dito. In fact, binibira ko nga siya. Pero but then you try your best. Kung magkipagdebate ka kay Harry Roque na wala kang daladalang bitbit na notes. Plain, ano lang, ang kamay mo, wala kang hawak. Kahit sa akin, hindi ka mananalo sa tingin ko lang ha. Hindi ako nagmamayabang. Ako, engineer nga ako, hindi na ako abogado ngayon, pero hindi mo maialis ang katotohanan na ako'y maraming naipanalong kaso nung abogado pa ako. I argue before the courts without bringing or without looking or without reading any notes. Pag dumating ako sa mga korte, magkipagdebate ako, magkipagtagisan ako ng talino at debate sa kapwa ko abogado, ay handa na ako niyan.
Kaya nagkamali po, nililinlang ninyo ang publiko na kung hearsay, hearsay, pumapalakpak na, wala pala itutukaw sing, hearsay lang eh. Oh, hindi nyo ba alam anong ibig sabihin ng hearsay? Hear, narinig, at binanggit. Kaya narinig ko, binanggit ko. Pero hindi ibig sabihin kung hearsay ang ebidensya ay hindi na totoo. Hindi po ibig sabihin gano'n. The only way for us to say kung hindi yan totoo ay ipatawag ang informante na nagsabi sa akin yun. Bakit? Tumigil na kayo, natakot kayo na malaman ang katotohanan? Kinakampihan nyo ba si Mayor Capil? Ginagawa niyo ako, tinawag niyo ako para gumawa kayo ng drama, para ipalabas sa publiko. O hindi pala masamang tao si Mayor Jing Capil. Ganun lamang po yun ang inyong pakay dyan. Hinuhulog nyo ako sa bitag ninyo. Hindi naman ako pwede mag-insist kasi baka ikulog nyo ako sa paglabag sa inyong pagsinabi. Huwag ka makisabay sa salita ni Jan Fernandez. Huwag ka makisabay sa salita ni Ace Barbers. Huwag ka makisabay sa salita ni Luistro. Ganun ninyo ako. Kagaya kay Harry Roque na pinagalitan ni pinagsabihan ni Win Gatchalian na huwag kang sumabay, nagsasalita pa si Risa Ontiveros. Huwag kang sumabay kung hindi mo gusto i-contempt. Yan po. Kaya marami po dyan testigo nagrereklamo. Limitahan nyo na kami sa sagot na yes or no? Kagaya niyan, nag-expect ako nung tinanong nyo ako kung totoo ang 5 million a month na payula kay Jing Capil. Ang sinabi ko, hindi po ako nagsabi niyan. Ang sinabi ko ay kumukuha siya ng pera mula dyan sa Pogo. At ipinaliwanag ko sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang inamin mismo ni Jing Capil na 10,000 piso lamang ang siningil nila bilang amilyar o real property tax mula doon sa mga 43 hanggang 46 na building ng Pogo at mula doon sa lupa na kung saan nakatayo ang mga Pogo. Pero mo 10,000 piso lang. Nang kinumpute ko, orally, wala akong dating na notes, wala akong binabasa. Kinumpute ko sa harap nila. Tamimi naman sila, hindi sila makasagot. Wala nga silang follow-up doon kasi alam ko mahuhulog sila sa aking computation doon na ang tanong ko lang doon, saan ba napunta yung mga hindi ibinayad sa real property tax? Kasi nung kinumpute ko sa harap nila, ang dapat na bayaran mula sa lupa at sa building ay 12.5 million. Pero bakit 10,000 lamang ang pinasok ni Capil sa kaban ng Porac? Hanggang doon, hindi na sila nagtanong tungkol sa akin doon. Nagtanong na naman sila, si Congressman Dan Fernandez Ibana Alawi, Dan Fernandez, na kung totoo daw yun, mga sasakyan, mga building na nakapangalan kay Mr. Jing Capil. Ang sabi ko, iyan na sinabi ng informante ko. Tapos sabay ako pinutol doon ni Jing Capil. With due respect to Mr. Toto Kausing, there are two kinds of ownership. Ang tinatawag na beneficial ownership at saka legal ownership. At kung meron siyang ebidensya, kung wala siyang ebidensya, hearsay yan, hindi na pwede tanggapin. O, yun ang sinabi niya. So, dito ko ipapakita sa inyo na hindi ko mo hearsay ay hindi nyo tanggapin. Mali kayo mga congressman kayo. Dapat nyong alamin para masolusyonan nyo, makagawa kayo ng batas, paano nyo labanan ang korupsyon ng mga magnanakaw na napakagaling magtago ng ebidensya. Paano? Hindi namin trabaho ng mga mamamayan niya. Trabaho nyo yan. Ibig sabihin, ayaw nyo gagawin. Bakit? Kasi kayo nagnanakaw din. Ayaw nyo mabisto kayo. Ang isang pamamaraan po sa paglaban sa korupsyon ay sa pagsagawa ng batas. Paano mo gagawin ang batas na maganda para malabanan ang korupsyon? Sa pamamagitan na alamin mo ang kwento ng pagnanakaw. Kasi walang ibang magaling na magtago ng pagnanakaw ay yung magnanakaw din. At kumuha ka ng isang SAR o di kaya isang tao na gawin mong ombudsman para hulihin na magnanakaw. Sino ang kukunin mo na pinakamagaling? Hindi, ang magnanakaw din kasi alam niya lahat diskarte. Kaya dapat pinakinggan nyo kahit hearsay yan. After all, ang produkto ng Kongreso, ng Senado, ng House of Representatives ay pagsagawa ng batas. Ang produkto nyo ay batas, hindi po desisyon ng korte ang produkto nyo. Na kailangan ang ebidensya ay
Kung sa criminal case pa, proof beyond reasonable doubt. At kung sa civil case, proof by preponderance of evidence. At kung administrative case, proof by substantial evidence. 3 uri lamang ang level ng ebidensya. Pero sa Senate investigation, sa House investigation, wala po kayo dapat binabawal dyan. Lahat pinapakinggan nyo. Total, hindi naman kayo magdedesisyon dyan sa sinasabi ng mga testigo. Papakinggan nyo lang at magkaroon kayo ng ideya sa pagsagawa, pagpanday nyo na ng batas, pag magdebate kayo, alam ninyo kung paano tatabunan ang mga butas. So, ano kayang batas ang pwede nyo gawin para panlaban? Ehemplo, sample. Number 1, kung ako ang senador, pag may proyekto na magpagawa ng tulay, nakalagay dito sa proyekto ng tulay na 100 million ang presyo. At kung 100 million ay dapat tatapusin sa loob ng 100 araw. At nakalagay na, kasi kami mga engineer, may ginagawa kaming tinatawag na PERT CPM. Program Evaluation and Review Technique. CPM. Construction Project Management. Sa CPM, ginagawa na namin schedule na imagine na namin kung gaano kahaba ang trabaho sa pagsagawa ng pundasyon. Gaano kahaba ang trabaho, ilang araw kakailanganin para mag-prepare kami, land preparation. Ilang araw ang kailangan namin para i-deliver ang mga gamit. Ilang araw kakailangan namin para kumuha kami ng panambak o di kaya magtatanggal kami ng lupa para malibel ang lupa. Meron ganyan, kompleto. Wala pong project sa gobyerno pag-infrastructure na walang PERT-CPM. Hindi po pwede yan. Lahat po ng programa ay may nakaprograma na natawag na PERT-CPM, nakaschedule na. So, why not? Gumawa kayo ng batas. Ang schedule ng bidding, 10 days. Kapag hindi natapos ang 10 days, ibig sabihin, maggawa na kayo ng batas na ikulong sila dahil hindi nila nasunod ang araw. Hindi na kinakailangan alamin kung sino may kasalanan. Basta lahat ng kasapi ng Bids and Awards Committee ay ikulong ng 10 araw dahil hindi nila natupad na sa loob ng 10 araw ay dapat magkaroon na ng umpisa ang bidding, mag-submit na, mag-publish na ng kung anong proyekto. Bakit? Anong sa diwa dyan? Kapag pinatagal nyo, ibig sabihin may hinihintay kayo na kakampi na kontraktor. Hindi pa nakarehistro. Kaya natin magrehistro, saka ba na magpapasok? Di ba? Ganun ang presumption. Ganun po ang gagawin yung batas. Pagkatapos na magsumiti na ng mga papel ang mga kontraktor, gumawa kayo ng batas na kailangan 5 araw ay magsumiti na sila ng kanilang tinatawag na qualification requirements. Qualification para sa kanilang financial capacity, at sa kanilang technical capacity. Magsumiti sila within 5 days ng kanilang mga bank records. O may pera ang contractor na ito. O, at saka mag-submit din sila ng kanilang technical requirements. Magsasumiti sila ng mga pangalan ng mga architect, mga engineers nila para ipakita nila na kaya nilang gawin ang trabaho. At magpakita din sila ng tinatawag na marami silang ekwipo na gagamitin para sa proyekto na matatapos on time. Kung hindi nila matupad sa 5 araw, ibig sabihin may korupsyon. Kaya gumawa kayo ng batas na parusahan ng 10 araw naman na kulong ang membro ng Bids and Awards Committee kung hindi natapos yan. Ganon ang gagawin yung batas. Korupsyon kasi pag hindi na natutupad. Kita mo, araw ng pagitan pero may korupsyon. Next, maglagay kayo ng tinatawag na pagpapalagay na may korupsyon kaya mula nung araw pagbukas ng bidding, at kailangan, ura mismo, doon mismo, buksan ang lahat. At pagbabukas ang lahat, kung sino ang nanalo, ay outright siya. Kung sinong lowest bidder, outright siya ang panalo. Gumagawa pa kayo ng diskarte na, ay, panalo nga siya, pero wala siyang ipinakita, kulang sa papel. Hindi po ganon. Ibig sabihin, kapag ang Bids and Awards Committee ay naghanap pa ng mga ibang papel at ibinigay nila ang kontrata doon sa pangatlong pinakamababang presyo, hindi binigay sa pinakamababa, automatic kulong dapat kayo. Dapat gano'n ang klaseng batas na gagawin nyo. Oh, tingnan naman yan dito sa usapin ng mga judge. Bakit tumatagal ang mga decision sa judge? Isa sa dahilan ng tumatagal ang mga decision ng judge ay
humihingi, naghihintay pa ng pera ang judge mula sa kabilang partido. Kaya, gumawa na kayo ng istrikto. Huwag niyong hayaan Supreme Court. Ang Supreme Court, administration lang ang kanilang power para sa korte. Pero Kongreso pa rin ang gagawa ng batas. Dapat, gumawa kayo ng batas with or without explanation kapag sa loob ng 10 araw ay hindi nabasahan ang kaso ang akusado, ay parusahan ang judge. Kahit sabihin natin bumaha, parusahan ng judge. Next, pag nagkaroon na ng pagbabasa, magkaroon ng pre-trial at kailangan sa loob ng 10 araw ay magkaroon na ng paglilitis. At kung hindi magagawa, parusahan ng judge. Wala nang tanungan kung sino may kasalanan. Parusahan ng judge. Ang judge sa managot dyan para siya naman pukpukin niya ang mga tao niya, mga clerk of court niya, lahat-lahat pukpukin niya. Pati mga piskal pukpukin niya. Pagkatapos, mula sa pagpresenta ng mga ebidensya, kailangan ay nandun na lahat. Ibig ang mga testigo, ipresenta niya na lahat tuloy-tuloy. At kung hindi magagawa, parusahan ng judge. Pagkatapos may presenta ang lahat ng pinakahuling testigo sa kaso, ay mayroon lamang kayo, judge, na 3 buwan para magdesisyon. At kung hindi magawa ng judge, wala nang paliwanagan, parusahan ng judge. Bakit hindi ganun mga batas ang gagawin ninyo? Para yung mga citizen ay mas mabigyan yung serbisyo na mas maayos. Alam nyo, hindi nyo ba alam na sa delay tactic, dyan kumikita ang judge. Dyan din kumikita mga congressman. Dyan lahat kumikita sa delay. Hindi nyo ba alam kung gaano kalaki yung delay? O ngayon, pagkatapos nito, sabi naman ito hindi nakaintindi, itong mga walang utak, kaya ito kay knowledge. Si Tok ay walang kwentang nagawa, dapat gawa. Anong ebidensya? Hindi ba bubo pa para sabihin sa iyo, ang lahat na magnanakaw ay nagtatago ng ebidensya? O, ito ngayon, basahin ko na ngayon, ang sumulat po ako sa Quad Committee. Basahin ko na ngayon. Sulat ko sa House Quad Committee. Hindi ko mo heresy ay hindi totoo. May petsa na 19 August 2024. Sabi ko, binibigay kong sulat nito kay Ginoong Robert Ace Barbers, Ginoong Dan Fernandez, Ginoong Aurelio Dong Gonzales, Ginoong Benvenido Abante Jr., Ginoong Joseph Stephen Caraps Paduano ng House of Representatives. Sabi ko, mga kagalang-galang, ako po ay sumulat sa Quad Committee ng Dangerous Drugs, Public Order and Safety, Human Rights and Public Accounts na nakikiusap na sana ay tanggapin nyo ang sulat kong ito at isama bilang karagdagan sa mga sinagot ko sa mga tanong po na naibato sa akin noong August 16, 2024 sa Bacolor, Pampanga. First of all, nais ko lang ipakiusap na maintindihan ang aking posisyon na iba ang korte, iba ang House of Representatives, iba ang blogging, at ang katulad ko ay isang pagiging broadcast journalist. Unang posisyon ko po ay dapat tanggapin ng House of Representatives ang lahat na sinagot ng kanilang mga resource persons. Ang katalinuhan sa likod nito ay kailangan ng mambabatas ang lahat ng impormasyon. Ibig sabihin, kailangan ng mga mambabatas natin gumawa ng maganda at mainam na mga batas. Ano ang kailanganin nila? Dapat malaman nila ang lahat. Kahit heresy, dapat alamin nila. So first of all, it is wrong for you to say na hindi pwedeng basihan ng korte. That is so because blogging is not a court. Congress is also not a court. Secondly, the information given may be adjudged as heresy dahil wala naman akong personal na alam sa sinasabi sa akin ng aking informante. Yan po ay tinatawag na independent relevant statement. Alam ni Congressman Attorney Jervil Jinkir Luis Troyan dahil siya ay abogado. Pero hindi ibig sabihin na heresy ay hindi totoo. Maaring ito ay totoo, hindi nga lamang pinatawag ang testigo na nagbanggit sa akin ng impormasyon na yun. At kung pwede ko lamang mapasalita ang aking informante, pwedeng-pwede totoo ang kanyang kwento na malalaman lamang na ito ay totoo o hindi totoo kung ang informante ay maipresenta at mausisa
Kaya hanggat hindi na ipresenta ang impormante ko, hanggang hearsay lang ang pwedeng sabihin, pero hindi pwedeng sabihin na hindi totoo ang sinabi ng impormante. Thirdly, kailangan ng House at Senate ang malaman ang lahat ng impormasyon para makapag-isip ng pinakamainam na batas na pwedeng buuin para labanan ang korupsyon na mahirap mahanapan ng ebidensya at panay-hearsay na nga lang ang kalalabasan dahil sa magagaling ang mga magnanakaw magtago ng korupsyon. Paano malabanan ang korupsyon kung bawalan nyo pakinggan ang hearsay na maaring magbigay ng ideya para makabuo ng batas? Bawat batas ay nabuo ay hindi isang desisyon ng korte. Ang totoo niyan, ang desisyon ay produkto ng mga kathang isip ng matalinong pag-isip ng mga mababatas. Hindi ba mayroong parliamentary immunity na hindi pwedeng kasuhan ng libel ang lahat ng mga testimonya at mga sinabi sa hearing ng Kongreso? Ang pakay ng prinsipyo ay para tanggalin ang takot sa mga dibdib ng mga testigo para magsabi ng katotohanan na walang takot at makadulot ng magandang epekto sa mambabatas dahil mas maraming ideya ang papasok sa kanilang isipan. Ideya lamang ang mahalaga sa pagbuo ng batas at hindi ang mga totoong pangyayari. Opo, sa pagpanday ng batas, lahat ng ideya ay nakasandal sa paningin ng bawat kongresista na pwedeng mangyari o nakasandal sa karanasan na makukuha sa mga investigation in aid of legislation. Kaya makikita natin na bawalan ang hearsay dahil kailangan itong maisaisip sa pagdidebate ng mga lawmakers kung paano buuin ang batas. Punta tayo sa impormante ko. Ang basihan kung bakit ako naniniwala sa impormante ko ay sapagkat napatunayan ko na may kinita na malalaking pera mula sa hindi pagbayad ng tamang buwis sa real property tax at business permits at taxes sa kita. At kung may kinita ang isang mayor, saan po ba dadalhin yon? Hindi, ibili ng mga luho. At kung may kinita, kanino mapupunta ang kinita? Natural, sa boss nila na si Mayor Kapil. Though, through logic, there is no other way but for me to believe that there is that substantial evidence that Mayor Kapil owned these condos and cars because he was the only person in the best position to splurge the money to luxuries. Una, ang aking desisyon na maniniwala sa aking informante ay kilala ko ng personal. Isa na rito sa informante ang kalibin ng 10 years ni Joel Kapil na kapatid ni Jing Kapil. Of course, personal niya na alam si Mayor Kapil at personal niya na natunghayan ang pagkuha ni Mayor Kapil ng pera mula sa Pogo at personal niya na saksihan na dumami ang kanyang kayamanan. Pangalawa, marami na mga inamin na irregularidad na ginawa sila ni Mayor Kapil ayon sa kanyang mga sagot sa hearing sa Senado. Ang naunang korupsyon na inamin ni Kapil ay ang real property tax na kung saan ay 12,500,000 at 12,500,000 ang ipinalagay na bulsa niya dahil sa siya ang mayor. Unang korupsyon na inamin ni Kapil na ang siningil lang niya ng nila Kapil na real property tax sa 10,000 lamang at ito ay korupsyon at pinapalagay dahil sa siya ang mayor na siya ang nagutos na ito at lang ang sisingilin ng real property tax. At bakit sa pag-utos na yun lang ang sisingilin, 10,000 lang? At sinabi ko po sa harap ng committee na naibulsa dito ang halos 12.5 million na dapat kolektahin sa buwis sa real property. Dahil sa inamin naman ng engineer ni Kapil na ang bill of materials na binigay ng Pogo ay umabot sa 1,070,000,000. Kung ganito ang materialis na nagastos, ang labor cost ay ganun din kalaki. Ibig sabihin, ang reasonably na fair market value ng 46 or 43 na gusali ng Pogo ay 2 billion. Sa batas, kapag ang gamit ay komersyal, iniutos na 50% ang assessment level at ang real property tax sa 43 o 46 building ay 1% ng assessed value. Ang property tax na ibinulsa ay 10 million kada taon. Ang real property ng lupa kung saan nakatayo ang mga gusali ay dapat 2.5 million pesos. Ang real property tax kung ang halaga ng lupa ay sa konserbatibong presyo na 5,000 pesos per square meter para sa 10 hektarya. Pangalawang korupsyon na inamin ni Kapil
na ang siningil na business taxes mula sa Pogo ay 4,000 lamang kada taon. At umakit nga ito sa taong 2023 na nasa 15,000 lamang. Marami ang negosyo sa loob ng compound ng Pogo, kasama ng Royal Thai Court, mga convenience store, grocery store, mga KTV bars at marami pang ibang negosyo. Itong mga negosyo ay luhika na itatayo dahil ang konsepto ng trabaho nila ay hindi nalalabas ang mga trabahante nila at andoon ang lahat ng pangangailangan nila. Pangatlong korupsyon na inamin ni Kapil, hindi niya sinara o pinadlak ang Pogo matapos na nagdesisyon siya na huwag i-renew ang kanilang business permits. Dahil hindi napadlak, ibig sabihin ay kumita siya at hinayaan nila na tumakbo ang Pogo na walang lisensya. Ibig sabihin, hinayaan ni Kapil na tumakbo ang negosyo kahit walang mayor's permit. Ito rin ang prinsipyo sa likod kung bakit niya nabsuelto ng Supreme Court si Raffy Tulfo nang kanyang sinulat ang opisyal ng Customs Bureau na nangingikil sa mga truck na humahakot ng mga import papunta sa mga warehouses ng mga nag-import. Sinulat din ni Tulfo na ang opisyal ng customs na ito ay nang-agaw rin ng asawa ng iba at nagpatayo ng mansion sa Apobay, Taguig. Walang pinag-iba ang sitwasyon ko sa informante kung ihambing sa sitwasyon ni Senator Tulfo na siya ay nanalo sa libel cases. Marami pang ibang rason na sasabihin ako at sana ay pakinggan nyo ang live ko. Sana po ay inyo po itong ikonsidera ang karagdagang sinabi. Maraming salamat po sa pagkataon na tawag nyo po ako. Gumagalang, Engineer Bertene Toto Kausing. So iyan po ang aking binanggit. At siyempre, magpapaalam na ako sa inyo. Gilberto Banaga, gawing national scope, ilagay sa dyaryo lahat-lahat ng government project including bidding. Okay, nagkakaroon na kayo ng ideya kung paano. Ayan na si barangay ayan na si Braxi na bayaran din. Sino si Braxi? Asan ni si Braxi? Norberto David, labas na mga bayarang trolls, Tralitolya at Taliano Gold. Nasaan na? Siya Alolalya, may motopropyo na pag-imbestiga ang mga congressmen. Hersey man si Dr. Toto, kasalukuyan naman nilang inimbestigahan si Kapil. Alam mo, naasar ako, si Kapil ang may sala, ang nagnanakaw. Bakit sa akin mag-imbestiga? Dapat si Kapil imbestigahan nila. Sabi naman ni Manong Reban Channel, galing mo Sir Toto, you deserve to be in the Senate. Malayo si Robin Hood sa iyo. At si Robin Hood, panay libog lang naman isip niya. Gusto niya tanggalin ang rape law na marital rape law na kung saan ang mister ay ni-rape ang misis niya. Sabi niya, kung nalilibugan si mister, may karapatan naman si mister na gagamitin si misis. Paano kung wala si misis, di payagan na lang ba natin na maghanap ng ibang babae si mister? Kagago. Obligasyon niya ng lalaki na magalang sa kanyang sarili na pigilin niya ang kanyang utog. Sa mga Bisaya, utog. Kaya ang mga Bisaya hindi may isog, kundi mautog. Pigilan mo, Robin Padilla, ang iyong libog. Yan ang disiplina. Kung paano man pigilan ang libog mo, disiplina yan. Kaya mga pari nga bawal sa kanila magkaroon ng sex kahit kanino. Kaya mga sex celibacy sila. Kaya kaya nila na madisiplina sarili nila na pigilan ang kanilang libog, kaya nagiging pari sila. Tapos Braxi, Boss Toto, buti si Jimmy ginagawang star witness, pero ikaw nga, di ba, pwede ka consider hearsay din, sinabi ni Jimmy, pero interesado sila. Tama ka. Bakit hearsay din ang sinabi ni Jimmy Kapil? Wala nang ebidensya. Bakit pinakinggan ninyo? I'm calling on Dan Fernandez, alias Ivana Alawi, Robert Ace Barbers, si Rubio Acop, si Caraps Paduano, si Congressman Benvenido Abante, at si Congresswoman Jerbel Jinky Luistro. Bakit? Hindi ba nyo napansin? Lahat namang sinasabi ni Mayor ay hearsay naman. Bakit binigyan nyo? Bakit tinanggap niyo? Bakit pinakinggan nyo? Dynamic force. Dr. Toto, next hearing, magdala ka ng 2x2, paluin mo silang lahat. Hindi ko alam kung ipapatawag pa ako. Humihingi ako ng pagkakataon, ipatawag ulit ako Knowledge time, huwag ibuto si Tok Kausay. Wala to si knowledge time, bayad ito. The survivor 379, though when there's smoke, there's fire. Still need to see the actual fire. Yan ay kung kailangan mo sa kaso, survivor 379. Pero kung ang kailangan mo lang gagawa ka ng batas, hindi mo na kailangan yun. Gets mo? Hindi ka naman magdedesisyon na magkukulong ka ng tao, magtatanggal ka ng kanilang mga pwesto.
Kung walang apektado, kasi hindi naman ikaw magdideklara na convict, ay hindi mo na kailangan yon. What is important is you know everything para makagawa ka ng magandang batas. O Jose Makabayan, sir, hindi pa po ba kagaya ng Senate hearing kay Morales? Puro hearsay, wala may pakitang ebidensya na hindi ka kumbinsido doon dahil alam mo, kung ako tanungin mo, pakinggan ko lang si Morales. Mali din sila. Bakit binawalan nila? Kasi dahil nandiyan si Lisa Araneta Marcos at dahil doon nagkaroon ng ebidensya na tuloy nagiging totoo ang paniwala ko dahil tinanggal niyo si Mig Zubiri sa pagka-Senate President. Pakinggan niyo yun para malaman niyo kung anong ideya ang gagawin niyo, ang gagamitin niyo para gumawa ng batas. Para may babaguhin pa ba kayo sa Republic Act 9165 na siyang comprehensive drugs law? Ganun lang kasimple yun. Kung mo hearsay, bawalan nyo, hindi pwede. Kailangan alamin nyo kung talagang kayo ay may nagtatrabaho ng inyong trabaho. O, tapos integrated unified drivers at bakit ang mga pulis ay gumagamit ng informante? O kita ng mga pulis gumagamit ng informante. Hearsay naman yan ah. Gumagamit ng intelligence nila na gathering. Hearsay naman yan ah. Kasi sa pulis, wala silang ibang paraan para mahuli ang krimen, kundi mananalig na lamang sa mga kwento. O, di ba? O, di dapat, ganun din kayo, mga mambabatas. Manalig din kayo sa mga kwento para malaman niyo kung anong gagawin ninyong batas na para mapigilan ang pagnanakaw. Ay, kung ganun kayo mga congressman, mag-resign na kayo lahat. Si Ma'am Shi, Marilo Fabian, malalaman natin kapag nakasuhan niyang corrupt mayor, tiyak niluto ng mga grandstanding congressman. Kaya napasuspitsan tuloy kayo, Jerby Luistro eh. Tsaka Dan Fernandez na kumakampi kayo sa magnanakaw na mayor ng Purak. O, di ba? Alakdan Channel, ang linaw naman, 10K lang ang tax na binayaran sa bakod na buong Pugo, 43 building, ganun nga lang kalaki ang tax. Mag-isip nga yung tangang hindi nakakuha ng sinasabi ng Gino Toto. Salamat po, Alakdan. Super Mamsi, ranks lang, we believe in your testimony, Dr. Kausing. Knowledge time, ginagawa niya ang sale ni Duterte. Ano Duterte? Dapat si Duterte ikulong. Wala akong pakialam kay Duterte. Ang problema sa iyo, pilit mo sinasabi na maka Duterte ako. Knowledge time, dapat palitan mo pangalan mo. Dapat ano ka eh, wala kang knowledge eh. Janela, good PM po, Dr. Toto and everyone. Cassandra Daisy, knowledge, hindi ka ba naawa sa mga taga-Purak? 12 million ang dapat na para sa kanila kada taon. Dolan, ba't hindi nila bigyan ng pansin ang hearsay? Norberto David, magaling magtago ang isang magnanakaw, lalo na ang mga politiko, ang laki ng gasto sa campaign. Paano makakabalik? O dapat, magsagawa kayo ng batas na kung sino man ang gumagastos ng malaki sa kampanya, kahit galing pa sa donasyon na kinukunwari lang na galing sa mga nag-donate, ay dapat ikulong. Kasi iyan pong indikasyon na nagnanakaw yan nung siya ay tumatakbo, nung siya ay nasa pwesto. At kung siya ay tumatakbo na hindi pa dati sa pwesto, ang nagbibigay sa kanya galing din sa korupsyon. Dapat may kulong din ang mga kandidato na tumatakbo at ganitong gastos na dineklara nila. The dynamic force ay ito, kalabang ano dito, kontrapartido to. Ayon sa aking informante, mamimili ka, kailan mo, hindi sa lahat ng panahon paniwalaan mo informante mo. Depende sa sitwasyon. Dynamic force. Ano naman, laliman mo ng pag-iisip ninyo. Kaya nasisira ang bayan na ito kasi ang butante. Tawag ni Spercy Lapid, bubutante. Super Mamsi, sinsya na mga katuto, phone ng gamit ko, kaya slow ako, live din kasi ako hindi ako makahabol, okay? Region 4, simpleng pag-live ka ganito, hindi nila kaya. Kasi masyado sila madaming tinatago sa mga sarili nila. Baka mahuli pa ang malalansang isda sa bibig mo. Dulan, hindi tinatanggap sa korte ang hearsay pero malaking tulong ito para masolve ang isang krimen o kaso. O kagaya nga ng mga polis, puro hearsay lang ang kanilang informante. Alolaya, ikaw ba naman binabanatan mo sa mga seryosong aligasyon, dadayo ka sa lugar na sa Pampangan, di ba? Katapangan yon. Wala man siyang dokumento na sa hot seat si Kapil, dapat siyang pakinggan? Salamat po, Alolaya. Rodolfo Agsalod, dapat matanggal yung pagpakulong sa inimbestigahan. Grace Evangelista, God will make a way so that the truth shall be known. With God, all things are possible.
Si knowledge time substantial, bakit ka di ka nag-file? Ano ako? Sino ako para mag-file? Hindi ba obligasyon ng ombudsman yan? Knowledge time? Bulok ka ba? Ang utak mo talagang bulok. Rodrigo Hodrial, para protektahan si Kapil ng Kongreso at hindi pinapansin sa argumento ni Toto. Ganon nga nangyari. Andun ako para gagawin akong King Koy para mabigyan ng maiangat ang puri ni Jing Kapil. Romel Bengson, ayaw kasi nila makalkal ang katotohanan. Isa totoo lang, yung mga nag-imbestiga, may mga baho din. Kaya yun ang problema. Cassandra Daisy, bakit hindi nagtanong ang Kongreso si Kapil tungkol sa mababa na singil ng buwis ng pugo? Dahil sa ang hearsay ay, yan, magsasayang ng oras di hearsay. Huwag ka na makinig dito. Kasi yung sasayang ka lang ng oras dito. Kaya hindi ko alam kung bakit nakikinig ka pa. Magkano binayad sa iyo? Yung tanong ko yan, hearsay yan ha. Magkano binayad sa iyo ng mga boss mo? Binayaran ka ni Kapil? Super Mamsi, Ma'am Marilo. OFW Chronicles, katoto pa rin kampanya sa paghimay sa lingwaheng madaling maunawaan. Region 4 Stop Grandstand in Congress. Mag-focus kayo sa mga corrupt officials ng Pilipinas at mga willing ibenta pa ang Pilipinas para lang sa mga pugo. The Survivor 279, Rings Lang, Rangel Bardimoro, Royal Cagbay, Jose Bacabayan. Kung sa korte, hindi natanggap ang hearsay. Jose Bacabayan, ganun yan ha. Pero sa Senado, sa Kongreso, sa House, tatanggapin dapat yan. Kasi iyan ang isa sa basehan nila kung paanong batas gagawin nila. So Marilo Fabian, Super Ma'am Shilo, Lorna Makawili, watching po. Nagkwento pa, knowledge time. Hearsay is lecture, natapak. Bobo ka talaga. Ano ba ang pakay? Di ba gagawa ng batas? Bakit lahat ng batas ba na ginawa ng congressman? 9165, Republic Act 9165, sa mga selling, mga possessing, may mga facts pa doon. Ayaw ko sabihin na bubo kayo eh. Free but at the end of the day, in any court, true evidence matters. Sa korte. Pero ang dapat, Freeman, you do not know what you are saying. Sa korte, iba yung korte usapin. Sa kongreso, iba yun. Multitasking tayo. Okay, Alola Jack, Calixto Tomas, salamat sa membership mo. Good evening, 11:35 p.m. from Rocky Mountain Time, Pinas Time, 135, 14 hours kayo ahead of time. Sige, salamat po. Tapos, Nepsi, Risa, di naman pwede magsalita ka na salita sa Congress at puputulin ng mga congressman, sila yung mga chairman nag-agawa ng salita. Nag-agawa sila ng microphone eh. Walang say-say to si knowledge time. You have no knowledge. You read more. Knowledge time. Maybe you have been educated, pero ang problema, you lack intelligence to understand everything. So, Cassandra Daisy, bakit hindi tinanong ng Congress? Ang alin yun. So, anyway, Polo Carpio, inabsulto nila, hearsay din ang binanggit ni Jing Kapil. Inabsulto nila. Timeless TV, tingnan natin kung paano natatratuhin ng mga kongresista pag dumalo sa hearing si Pulong at Vance Carpio. Tingnan natin, lahat na sabihin, hearsay din yan. Papansinin nyo. Sa totoo lang, si Guban, nagsasalita doon, wala namang dalang ebidensya. Di hearsay din. Bakit pinakinggan nyo si Jimmy Guban? Dahil magagamit ninyo laban kay Sara Duterte? Sama Duterte? Ay, nako. Atty. Kausing, laban lang po. Huwag kayo magpapadala sa kanila. Salamat, Regine Ford. Nestor Babaran, good sa lahat ng mga supporters ng katotohanan. Dulan, protektahan po niya ang informante niya. Marilo Fabian, hindi ka babawasan ang ginawa ng mga congressman. Congressman, ang tiwala namin sa Dr. Salamat po. OFW Chronicles, Cassandra Daisy, employ, mas mahal pa ang binayad mo sa electric at water bill kaysa sinisingil ni Kapil sa tax. Nga. Kasi makabayan sir, maganda yung offer ni Mayor Kapil kapag may pag nag-offer siya, ibig sabihin, nagnakaw siya. Ganun lang. Hindi ka man mag-offer kung hindi ka may-ari eh. Pag hindi naginisa ng mga susunod na hearing si Kapil, nakahanap na siyang kakampi sa mga congressmen. Ganun na. Ipakita ko yung litrato ni Dan Fernandez na napapicture sa mga tao ni Jing Kapil. Bakit ka napapicture, Mr. Dan Fernandez? Bakit ka nagsasabi noon na iba yung paniniwala mo? Bakit? Ano bang ibig sabihin nun? Na binigyan ka pang kampanya mo sa pagkagobernador? Si Risa sila dyan. Si Knowledge Time, may budget yan galing kay Mayor Kapil. Risa sila dyan, ang husay nyo magsalita sa vlog nyo, sir. Pero wala ka namang sinabi doon sa nakarang.
May sinabi nga ako na hindi ka man nakinig Risa Sinadyan, isa ka pang troll. Hilario Francisco Molida. Ang problema lang sa mga congressman doon, nagkakampi ni Jing Capil. Hindi na ako tinanong. Tumigil na ng tanong. Hindi man ako tinanong kung bakit ka naniwala sa informante. Dapat sana ganun ang tanong, Mr. Chris Ulo. Dapat may ulo ka rin, Mr. Chris Ulo. Calixto Almon, titingnan sa kuwa audit, Dr. Toto, kung ang mga kurakot. Sige, bubuksan ko ang kuwa findings. Isa-isahin ko kayo. O Frida Gustav Duter, overhaul ng justice system at palitan lahat ng congressmen at senadores po ang kailangan. Marilo Fabian, good day friend, Alolalia. Ronel Santiago, FW Chronicles. Tapos Dulan, bakit hindi? Kung Cassandra Daisy, Tiger, we will support BBM pag ginawa niya ang anti-dynasty. Siyempre, ako rin supportan ka pag ginawa anti-dynasty bill. Saka ipalabas na sa publiko ang SALN. Empoy de Leon, attorney, hard evidence, not only hearsay, believe pa naman. Hindi na kailangan empoy. Kasi hindi naman yun kaso na patunayan mo na guilty ang isang tao. Hindi. Doon mo kailangan ng ebidensya. Pero dito sa Kongreso, wala kang patunayan kung sinong guilty, sinong hindi. Kailangan lamang ng mga congressman magkaroon ng ideya paano buuin ang batas. Paano babaguhin ang batas kung mayroon ng batas. I hope so, naintindihan niyo kung anong ibig sabihin in aid of legislation. You are usual alchemist. Okay? Rodrigo Hodriel, Alola, Jukas, Regine Ford, knowledge time. Okay, yung hindi ko natawag, pasensya na sa dami ninyo. At yan na lamang po. At magandang hapon, Dan Fernandez, Robert Ace Barbers, Congresswoman Jinky Luistro, at Congressman Benvenido Abante at Caraps Paduano. Siyempre, kasama si Jing Capil.